And the lawmaker who first blew the whistle on Pogo's Alice Goa and all other characters in the now illegal offshore gaming held a media conference today. For updates on Senator Risa Hontiveros and the upper chamber as the 20th Congress opens, we have Mobile Journal Merrimon Reyes. Merrimon. Good afternoon, Lord and Denise. Kanina sa isang press conference with Senator Risa Hontiveros, ang nasabi niya sa atin, especially with the heated debates surrounding the impeachment trial against Vice President Sara Duterte, the impeachment trial is alive and ongoing. At ang nasabi pa dito ng Senadora, sa July 29, one day after the State of the Nation address si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos, ay inaasahang magre-reconvene ang Senado bilang impeachment court. Dito raw nila harap-harapang mapag-uusapan at posibleng mapagnilayan muli yung answer ad cautelam na final ni Vice President Sara Duterte, pati na rin yung reply ng House Prosecution Panel. Pinanghahawakan ni Senadora yung ruling pa rin ng Korte Suprema na itong impeachment ay isang non-legislative function ng Senado at hindi ito apektado ng kalendaryo ng lehislatibo. Kaya naman, nananatili pa rin naman daw in session ang impeachment court. Tuloy pa rin yung pagrolyo ng trial sa 20th Congress. Opisyal lang nagbukas kanina ng 12:01 p.m. Pero paglilinaw din ng Senadora patungkol doon sa huling nasabi ni Senate President Chis Escudero na maaari raw pagbotohan ng senator judges yung tila motion to dismiss na nakalagay sa kasagutan ni VP Sara. Ang sinasabi dito ni Senadora Risa, tungkulin nila ayon pa sa saligang batas na isagawa yung impeachment trial at dinggin ang mga ebidensya, lalong-lalo na yung mga witness sa ilalim ng each article of impeachment forthwith. Hindi raw maaari yung magbobotohan sila o magdedesisyon daw sila agad doon sa motion to dismiss nang hindi man lang daw nadidinggin o nakikita yung mga ipepresentang mga ebidensya. Handa naman daw siya makipag-argumento dito at panawagan din niya kay Presiding Officer Escudero na panumpain na raw sana ang mga paparating na senator judges ngayong 20th Congress para mas mapadali din ang reconvening ng impeachment court. Ayon naman kay Senator Joel Villanueva, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam siya. Nakatanggap na nga raw kanina umaga ng kopya ng reply ng House Prosecution Panel ang mga senator judge. Pero sa kanya, nananatili pa rin daw buo yung loob niya at yung stance niya na kailangang mag-conduct ng trial ng impeachment court bago magdesisyon doon sa naturang motion to dismiss. Sa ngayon, ang inaantabayanan na lamang nila is yung second compliance ng House doon sa order ng Senate impeachment court. Ito yung attestation ng 20th Congress, ng kabubukas lamang na Kongreso na nais na ipagpatuloy ang impeachment trial ngayong kabubukas lamang na Congress. Balik sa inyo. Alright, ano ba mapag-uusapan dyan, Merrimon? Ano pa ng mga naka-line up? So far, inaabangan natin dito naman na mag-file din ng kanilang bills ay sina Senator Raffy Tulfo. At ang nasabi nga sa atin ay magkakaroon din daw ng pagkakataon na makapanayam ang mga senador. Pero isa pa sa mainit din na pag-usapan kanina, lalong-lalo na ni Senadora Risa Hontiveros, mainit niyang ipinaalam na naging tila fake news itong naging lumabas na video kung saan yung isa nga sa mga witnesses niya, sana, laban kay Pastor Apollo Kibuloy, tila bumaliktad sa kanya. Ang nasabi dito, make no mistake, hindi raw ito atake sa kanyang opisina, atake raw ito sa truth-telling. Maghahain sila ng complaint sa NBI ngayong Wednesday, pero nung natanong natin, pagdating kaya dito yung motibo, yung agenda, bakit nagkaroon ng tila pagbaliktad, nagkaroon ba ng pag-uutos, nagkaroon din ba ng bayarin mula doon sa panig na yun, doon sa sinasabi nga na nagkaroon ng pagtetret dito sa witness na ito. Ang nasabi dyan ni Senadora Risa, mukhang meron nga raw. Merong nag-threaten dito sa witness na ito at inaasahan, ina-anticipate daw nila na ito kasing witness na ito, si Michael alias Rene, isa lang siya doon sa 14 witnesses. And itong 13 witnesses pa ay binabantayan at tinututukan ngayon ng opisina ng Senadora para raw makita kung sila rin ba ay nakaka-experience din ng possible threatening or posibleng magresulta rin sa recanting ng kanilang mga testimonies laban nga dito sa pastor. Nung tinanong natin yung mga pangalan, kung may big names ba, may mga politiko ba sa likod nito, sabi ng Senadora, fina-finalize pa raw nila ang mga ito, pero asahan natin yung iba pang mga detalye sa Wednesday. Merrimon, tayo lang naman nag-uusap dito, no? Okay, ano ang mga bulong-bulong, medyo malayo pa naman, pero yung botohan pagdating sa Senate President, ano bang, the usual name ba ang inaasahan base sa iyong mga naririnig o dating bagong pangalan ba ang ating aasahan? Lord, ayon kay Senator Joel Villanueva, lagpas na raw sa 13 yung nakausap niya.
And so far, base raw dito, pwede pa naman daw magbago, depende sa magiging desisyon ng mga senador, lalo-lalo na sa mga paparating, mananatili raw na Senate President itong si Cheese Escudero. Pero so far, ang nilinaw niya, hindi raw siya ang nanligaw, hindi raw siya nangolekta ng boto. Ang tanging ginawa niya lang daw ay nakipag-usap sa mga senador. And so far, ito pa yung sentimento sa ngayon. Pero then again, titingnan pa natin sa mga susunod na linggo, pag kinondak na yung eleksyon, kung totoo ba itong sinabi ni Sen. Joel o magkakaroon ng pagbabago sa desisyon ng mga senador. Alright. May tanong ka ba kay Mary Mon? Denise Tan, dahil punong-puno ang bibig ni Denise Tan ng tubig, kaya hindi siya makatanong. Pero salamat rin sa updates mo. Ang ating mobile journal, Mary Mon Reyes, uulat live mula sa Senado.